Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Tapikin natin tatlong tao. Sabihin natin, masaya ako, andito ka. Ayan, tatlong tao ha. Okay. At higit sa lahat, si Lord ay masaya na nandito kayo. Okay? Ako din, masaya din ako na nandito kayo. Ayan. So, ang topic natin for the month of October ay Missions Month. Kasi tayo ay Alliance, Kamakop, yung denomination natin. Ang topic sa buong Alliance ngayon, hindi ko alam kung kasama sa International Pass. Kasama kaya? Hindi, no? Philippines lang, no? So, sa Kamakop, ang tawag dito ay Mission Month. Ibig sabihin, ito yung buwan na tayo ay magmimisyon, mag-i-invite, magpapadami, no? Ng makakilala kay Lord. Okay? So, yan yung pinaka-focus natin. And itutuloy pa rin natin yung patriarchs, na last ng patriarch ay Jacob. So, tuloy natin yung series ng patriarchs na Abraham, Isaac, Jacob. Ngayon, sa story tayo ni Jacob mag-focus while connecting it sa mission month natin. Okay? So, ang topic natin ngayon ay ito. God chooses the unlikely. Okay? Genesis 25, 19 to 34. So, usually, pagka tayo ang pumili, ang gusto natin piliin, ano? Malakas, matalino, able. In fact, sa hiring, ang ganun din ang hinahire, no? Yung mga mataas yung pinag-aralan, yung magagaling, yung matatalino. So, kung ang tao talaga ang pipili, iba din ang way ni Lord. Iba din ang criteria ni Lord sa pagpili niya sa mga missionaries niya. Amen? Amen? Ako nga minsan, papaisip bakit kaya si Lord hindi na lang magpadala ng mga perfect na tao, no? Yun na lang yung mag-ministry. Wag na yung mga broken. Yan na, perfect yung mga hindi nagkakamali, maayos. Nasagot ko lang din yung tanong ko. Kasi kung gano'n ang ipipiliin ni Lord, mga perfecto sa tingin natin mga tao, paano sila makarelate sa mga galing sa broken? Mga broken home. Paano sila makarelate sa mga taong nagkakamali? Sila hindi nagkakamali. No? Paano sila makaka-minister? Amen? Kaya si Lord namimili ng mga taong mahihina kasi para yung kalakasan ni Lord ang makita lang. Amen? Kasi kung malakas na ang pipiliin ng Lord, sino mag-take credit pag maganda nangyari? Ay, yung taong yun. Sabi niya, siyempre, magaling ako. Ay, ayaw ni Lord ng ganun. Ang gusto ni Lord, ang mag-take credit, walang iba, kundi sino? Si Jesus lang. That's why my strength is made perfect in their weakness. Ang kalakasan ko, kalakasan ng Diyos, ang nagpapakita, siya yung mapansin. Hindi yung mga kalakasan natin. Hindi yung galing natin. Amen? Kaya kung meron kang pinagdadaanan, gagamitin ka ni Lord. Amen. Meron kang sa tingin mo sobrang hirap na pagsubok, gagamitin ni Lord yan. Amen? Amen. So sige, tignan natin yung verse. Puntahan natin yung verse, okay? So dito sa verse 19, anong sabi? Now these are the record of the generation of Isaac, Abraham's son. Abraham became the father of Isaac. Okay? And Isaac was 40 years old when he took... Rebecca, sige. Balik tayo dun sa verse. Yung sa scripture reading. Ayan. Ano sabi dyan? And Isaac was 40 years old when he took Rebecca. Tanda, nag-asawa yung lalaki, no? 40. Okay? And then... Ang nangyari dito, the daughter of Bethuel, the Aramean of Padan Aram, the sister of Laban, the Aramean, to be his wife. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife. Sige, dito tayo sa yan. Kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac, dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Grabe, no? Naglihi pala yung hindi nanganak agad na nagbuntis. Una, naglihi muna. Okay? So, sino ang nagpray? Si Isaac.
Pansin nyo yung yung paulit-ulit na nangyayari? Si Sarai, nahirapang magkaanak. No? Si Isaac, ganun din. No? Lahi, siguro sila lang nahirapang magkaanak, no? Parang ganun yung maisip mo. Pero sabihin mo, unang panahon pa naman yan. Wala pa naman mga sakit, no? Wala pa mga PCOS, wala pa mga kung ano-anong sakit sa matres, di ba? Pero, ganun ang nangyayari sa kanila. Bakit kaya? Again, kasi yung grasya ni Lord ang gusto niyang makita. Amen? Amen? So, yung grasya ni Lord ang gusto niya. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Anong sabi sa verse 22? Kambal ang kanyang anak, dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Sabi, no? Meron palang nagsusuntukan sa tiyan pa lang. Nagtutulakan, sino mauna. Sabi, no? Ang unang recorded na patayan sa Bible ay magkapatid po ang nagpatayan. Sino yung dalawa? Si Abel at si Cain. Pinakaunang record. Kaya huwag kayo magtaka ngayon, magkakapatid, ang lakas mag-away, no? Nasa Bible Mabuti ka, sa panahon natin, hindi nagpapatayan Sa Bible, unang record, unang pamilya. Imagine niyo, unang pamilya. Ha? The first family, no? So, kumbaga, ang pinakaunang anak, nag-away-away na kaagad. Amen? So, dito naman, nag-away. Ito, hindi man lang inantay lumabas sa sinapupunan, no? Andong pa sa sinapupunan, nag-away na yung dalawa. Amen? O, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung palaging may kaaway yan. Sige nga. Tanungin mo, palagi ka bang may kaaway? Ha? Okay? So, dito, makita natin na sino yung dalawa? Si Jacob. Sa Hebrew, pag-pronounce sa kanila, Jacob. Kasi wala silang J. Kaya, Jacob. Pangalan ni Jesus, hindi Jesus. Ang pangalan niya, Yeshua. Ayan. So, kung nandun ka sa Israel, i-pronounce yung pangalan ni Jesus, Yeshua. Pero yung spelling, Joshua. Ayan. So, kung Joshua pangalan niya, ang pronunciation, Yeshua. Kaya, ang pangalan niya sa Hebrew ay Yeshua HaMashiach. Jesus, the Messiah. Okay, HaMashiach. Savior. Tagapagligtas. Hindi, wala yan dyan. Doon lang tayo sa text. Okay. Okay. So, kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. O, yan. Kambal. Kambal, no? May kambal tayo dito. Kamusta yung kambal? Nagkakape daw yung isa. Nagdalawa pala. Itong dalawang kambal na to, magkaiba sa kambal dito sa kabila. Kasi itong kambal na dito, nagtutulungan. Pagkabuntis yung isa taga-alaga, no? Pagka yung isa naman yung buntis, yung isa naman taga-alaga. Hindi sila sabay, no? Bawal yun. Usapan nila yun. Kumbaga, nagtutulungan. Pag isa nasa ospital, yung isa, alagaan lahat ng anak ng kabila. Wow! Palakpakan naman natin itong kambal na to. Nagtutulungan, no? So, hopefully, ganyan sana silang dalawa. Kaso itong dalawang magkapatid naggugulangan. Hindi nagtutulungan. No? Nag-iinggitan. Sino dito sa magkakapatid? Ang daming inggit. Tanungin mo yung katabi mo, inggitero ka ba? Malakas ka ba mainggit? Ayan si Jacob at si Esau, nag-iinggitan. Amen? So, ang nangyari dito, dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. O, anong nangyari next? O, tinawag kayong dalawa, kambal. O, sige, anong next nangyari? Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. Esau, yan sa Tagalog. Pero sa English, Esau. Ang pinangalan sa kanya. Kasi mamula-mula, balbon. So, ito yung kambal na hindi magkamukha, no? Magkaiba. Anong tawag doon sa mag-perfect na na kambal? Identical. Ayun. Ayan, may kambal. Baka yung wala, no? Wala pala. Magkalapit lang. Kaya pagkamalan mo sina engineer at si Doc. Okay, tuloy. Nung lumabas ang pangalawa,
O, tingnan nyo. Ano nangyari sa pangalawa? Paglabas. Nakahawak ito sa sakong ng kanyang kambal. Imagine mo yun, no? Pangalawang lumabas, nakahawak dito. Lumabas yung isa. Siyempre, una ulo si Iso. Si Jacob, pilit niyang nakahawak. Kaya Jacob naman, ang tinawag sa kanya, gusto niyang mauna. Gusto niyang hilahin at siya yung lumusot, no? Grabe. O, ano nangyari? Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon. Uy, senior. Senior na si Isaac ng anak. So, siguro pag naglakad sila, apo mo yan? Ayun. Ganun palagi yung tanong, apo mo yan? Ay, parang mahiya yung tatay eh. Hindi, anak ko yan. Minsan ganun yung nangyayari, no? Minsan nakakahiya pagka ganun. Pero, walang problema. Kasi, walang huli po sa panahon ni Lord. Amen? Ang timetable ni Lord ay always on time. Amen? No? Sa tingin man ng tao, late na. Kay Lord, sakto lang. Amen? Kaya sabihan mo yung katabi mo, tapikin mo yung kaliwat kanan mo, huwag kang magmadali. Ha? May oras si Lord dyan. Ha? Ayan, yung madaling-madali na. Huwag kang magmadali. Amen? Isa lang ang nangyayari sa nagmamadali. Nadadapa. No? Speed. Ilang word siya? Speed. 5 letters, no? Ang death. Spell ilang letters din? 5 letters din. Ang speed at saka death, parehas lang, 5 letra. Ang slow, 4 na letter. Ang life, 4 na letter din. Alam nyo na. Pag speed, nagmadali, death. Pag slow, mabagal lang, relax lang. Amen? Life. Kaya itong Sunday na to is a good reminder sa atin na kailangan din natin magmabagal. Kailangan natin mag-slow down. Amen? Amen? Huwag tayo magmadali yumaman, no? Na pati linggo, naghahanap buhay. Na pati linggo, ayaw na natin magpahinga. Amen? Pag nagmadali tayo, yun nga, naabot mo, patay ka naman kaagad. Sa sakit, sa kung ano-ano. Amen? Amen? Importante yung tayo ay nakakaalala na magpahinga. Okay? Huwag lang sobra, no? Huwag lang sobra. Ayan, Sunday, okay yan magpahinga, pero huwag na araw-araw pahinga, ha? Mag-antay na lang tayo ng ayuda, hindi na tayo didiskarte. Ayan, huwag naman ganon, ha? Lalo ngayon, maraming kaltas ang ayuda ngayon. 5K ang pangako, ang dadating sa'yo 500. Kasi maraming makikihati, ha? Kaya tayo, huwag tayo sobra ng pahinga. Okay, going back here. So, lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Iso sa kaparangan na halos tumitira. Parang nandun na siya sa ano? Parang palagi na, halos hindi na nauwi. Gala. Sinong gala dito? Nung bata pa? Ayan. Si Jem daw, gala. Ayan, halos hindi na. Si Kim, okay, si Jen. Sino pa dito? Mga gala. Nung kabataan nyo, hindi na uwi. Ayan. So, alam nyo na, kanino kayo nagmana? Kay Isaw, ha? So, ngayon, si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Sino naman dito? Taong bahay. Ayaw lumabas. Sa bahay lang. Ayan. So, kayo naman ay mga ano ni Jacob, ha? Ayan. So, si Jacob ganon. Palaging nasa bahay lang. Tanong, bakit favorite ni Isaac si Iso? Bakit? Tandaan natin na si Isaac po, iisang favorite din na anak ni Abraham. And alam mo na, pag favorite, overprotective. Huwag ka lumabas doon, dito ka lang. Alam mo na si Isaac, gusto niya yung mag-hunting sana, mag-try sana ng ganun. Hindi niya naranasan. Ngayon, may pinanganak siya na yun yung hilig. At gusto niya kainin yung mga nahahunting. Kaya, no wonder, favorite niya. Sino favorite niya?
Si Iso. Kasi palaging andun, naghahunting ng usa, ng leon, lahat ng mga matatapang, hinahunting niya, no? So, kung sa atin na pananaw, kung papipiliin ka sa dalawa, sinong pipiliin mo? Yung nasa bahay lang o yung matapang? Palaging nandun sa wild. O, kung pipili kayo ng mapapangasawa, alin dun sa dalawa? Yung nasa bahay lang o yung nandun? Ilagay niyo yung sitwasyon sa panahon na yun, ha, na medyo wild pa yung panahon na yun. Na hunting talaga yung pagkain. Ngayon kasi, iba na yung mga macho ngayon eh. K-pop na, no? Yun na yung bagong pogi ngayon eh. Yung mga papayat, ang gagaling sumayaw. Dati, iba yung pogi dati. Mga makisig, matipuno. Diba? Sina Robin Padilla. Ganun, no? Yung mga ano dati. Pero ngayon, mga pogi ngayon, mga kutis porcelana. Mas maganda pa. Mas maganda pa minsan, no? Yung lalaki. Okay? So, ganun na yung pananaw natin. Pero sa panahon nila, kung papipiliin ang normal na tao, sinong pipiliin? Mataas yung survival rate na makakakain talaga yung pamilya. Sino sa dalawa? Si Iso talaga. Okay? Tanong, bakit naman kaya si Jacob ay paborito ni Rebecca? Kasi nasa bahay, no? Nak, bili ka ng asin. Nak, bili ka ng toyo. Pagkabalik, nak, bili ka ng bawang. Pabalik-balik. Nauutusan. Amen. O, kahit yung mga nanay dito, sino favorite nyo? Yung palaging nasa labas o yung nasa bahay? Yung nasa bahay, no? Kaya, no wonder, si Jacob, paborito ni Rebecca, at si Iso, paborito naman siya ni Isaac. Okay? Ngayon, si Lord, sino ang pinili niya sa dalawa? Yung panganay o yung bunso? Madalas po, sa panahon nila, ang kultura nila, ang panganay talaga ang magmamana sa lahat. No? Kumbaga, double portion palagi. Kung ang portion ng isang ari-arian ay itong tatlo, yan, tatlong tiles. Yang dalawang tiles na yan, mapunta sa panganay. Yung isang tiles sa mga kapatid. Palaging times 2. So magtanong ka, bakit naman ganun ang hatian sa unang panahon? O, tanungin ko kayo, bakit kaya ganun yung hatian nila? Siya ang magpapatakbo sa hanap buhay. Siya ang mag-aalaga sa mga anak, sa mga kapatid. Kumbaga siya ang tatayong magulang. O ngayon, magtatanong tayo, bakit naman si Lord ang pinili si Jacob? O, tanungin ko kayo, bakit si Jacob ang pinili ni Lord? Bakit kaya? Siyempre, makita natin sa kwento kung ano nangyari. Pero ang pinaka-point ng sermon natin ay ang grasya ni Lord sa pagpili. Amen? 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 Ang grasya ni Lord sa pagpili ng mga servant niya. Okay? So, hindi po ang basehan ni Lord ng pagpili ay yung mga malalakas, matitipuno, matatalino, mga pogi. Hindi yun yung basehan ni Lord pag siya ay pumili ng lingkod niya. Amen. Si Lord ay nakatingin sa puso, hindi nakatingin sa panlabas na anyo. Naalala niyo si David? Si David ay bunso. Si David ay bunso. Ilan sila magkapatid? 8 magkakapatid. Puro matatangkad, puro nasa army, puro mga matitikas. Si Samuel, Prophet Samuel, nung namili na, sabi niya, sino na ba yung hari? Akala niya yung panganay, yung pangalawa, yung pangatlo. Sabi ni God kay Prophet Samuel, ay, hindi ganyan ako mamili. People look at the outside, but I look at the heart. Wala dyan sa napili. Anong sabi ni Anong sabi ni Samuel? Oh, Lord, natawag na ta lahat. Wala naman yung napili mo. Sabi niya, meron pang isa. Kinalimutan na ng tatay kasi maliit. Andun sa tupahan.
Sa pastulan, nag-aalaga. Alam nyo ba ng pag-aalaga ng tupa ay pinakamababang trabaho sa panahon nila? So, ibig sabihin, si David po ang kinakalimutan na anak. Hindi nga tinuring na anak. Nasabi sa tatay, papuntahin mo dito mga anak. Hindi sinama yung bunso. Amen? Kinalimutan. Amen? Pero si God, hindi niya nakakalimutan. Amen? Makalimutan ka na ng tao, makalimutan ka na ng magulang mo, pero si Lord hindi makakalimot sa iyo. Amen. Amen. Sabi nga ni Marjon, alam mo anong masakit pas? Yung paggising mo, may Jollibee sa basurahan. Kumain sila ng Jollibee, hindi ka nakasali, no? Tulog ka kasi. Yun yung masakit paggising mo. Oh, nakalimutan ka, hindi ka man lang ginising, no? Kaya ako nung bata ako, andun ako sa sala matulog. Kasi inaantay ko yung mama ko uwi. Para gigisingin ako, ayun, makakain ako sa pasalubong. Nakaabang ako palagi, hindi ako matulog sa kwarto kasi mamaya may Jollibee pagising. Iyak ka talaga, no? So, si David kinalimutan, pero pinili siya ni Lord. Amen? Hindi siya qualified sa mata ng tao. Pero kay Lord, sobra pa sa qualified siya. Amen? Si Moses nung tinawag, nag-i-stutter na. Yung nahirapan na magsalita. Yung parang low signal. Parang hindi na siya makadire-diretso ng salita. Stuttering na. Pero anong ginawa? Pinili ni Lord si Moses. Sabi ni Moses, "Huwag ako, Lord. Dati sana nung medyo bata-bata pa ako, kaya ko mag-serve sa'yo. Ngayon, hindi na. Yung bunsong kapatid ko na lang si Aaron. Magaling yun." Sabi ni Lord, hindi. Hindi naman ako sa panglabas, sa talento nakatingin. Sa puso ko nakatingin. Amen? Amen? Kaya kung ipagyayabang natin yung talento natin na, "Lord, gamitin mo ako. Talented ako." Wala yun kay Lord. Amen? Ang tinitignan niya yung puso natin. Kaya si Moses, pinili. No? Kaya kung iniisip mo, disqualified ka, si Lord ang magka-qualify sa'yo. Amen? Tandaan natin, si Lord po, hindi niya antayin na maging perfecto tayo para piliin tayo. Tama? Kasi kung antayin niya tayo maging perfecto bago tayo piliin, ay wala siyang mapipili. Amen? Kagaya ng isang choir leader, no? Choir conductor or choir trainer. Hindi siya magpipili na magagaling na kumanta. Hindi niya antayin na gumaling na lahat. Andun siya, magpa-piano lesson. Tuturuan niya lahat na maabot yung alto, soprano, tenor, bass. Iga-guide niya ang boses nila. Hindi yung aantayin na magaling na sa kaisabak sa choir. Hindi. Iti-train ng teacher. Amen? Ganon din si Lord. Habang tayo naglilingkod kay Lord, inaayos niya tayo. Amen? O, tapikin mo yung nasa likod mo. Sabihin mo, huwag kang sumuko. Ha? Huwag kang sumuko. Inaayos ka ni Lord. Ha? Inaayos ka ni Lord. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? Hindi pa po tapos si Lord sa atin. Okay? So, ang tanong, bakit ba ang Diyos pumipili ng broken at mga weak na tao para mag-serve sa Kanya? Yun yung tanong. Bakit kaya? Una, kasi the perfect often forget grace. Yung perfect, tingin natin na perfect, madalas, often, nakakalimutan ang grasya ng Diyos. Amen? No? Meron akong alam na church na pinanggalingan ko rin yun before, pero hindi sa AFC. Maganda naman sa AFC. Yeah. Before na church na pinanggalingan ko, masabi mo na parang mga perfecto yung mga tao ba? Hindi righteous. Self-righteous. Ganon yung mga member doon. Ganon yung pastor. Kaya nagtaka ako. Ngayon, ang update ko, wala na lahat ng dating member. Sila, nag-away-away.
Kasi puro matataas ang ere. Puro magagaling. Amen? Walang marunong magpakumbaba. O sabihan mo yung katabi mo, marunong ka ba magpakumbaba? Ha? Tanungin mo. O, sabihin mo, magpakumbaba ka para hindi tayo maubos. Ha? Ang pagpapakumbaba ay karakteristik yan ng Christ-likeness. Pagiging kagaya kay Jesus. Amen? Basahin ko dito sa Deuteronomy 15:15. Do not forget that you were slave in Egypt, and the Lord your God redeemed you. Anong sabi ni Moses sa mga nakalabas na sa Egypt? Huwag niyong kalimutan na niligtas kayo galing Egypt. Kasi minsan pag binibless na tayo ni Lord, at tingin natin perfect na yung buhay natin, nakakalimutan na natin na tayo din before ay mga slave din. Tayo din before ay may mga problema din. Amen? Nakakalimot tayo. And pag tingin na natin sa sarili natin ay malalakas tayo, nawawala na yung compassion natin sa iba. Nawawala na yung pagiging maawain natin sa iba. Hindi na tayo makasimpatya. Ay, ano ba yan siya? Ba't di niya kayang i-overcome yan? Ako nga eh. Kaya ko nga eh. Magaganon na tayo. Nagmamataas na tayo. Amen? Tapikin mo yung nasa kanan mo. Sabi mo, huwag kang magmataas. Ha? Sabi ni Pablo, for those of you who think you are strong, watch. Mag-ingat kayo lest you fall to the same temptation. Mas lalo pang mag-iingat. Kung tingin mo, strong ka, hindi ka matetempt, lalo kang mag-iingat. Amen? Okay? So, they serve God with pride and not mercy. Pag ikaw tingin mo, you are almost perfect, ang pagsaserve mo ay out of pride. Hindi na out of mercy ni God sa'yo. Amen? But God's mission needs servant who remember how grace found them. Amen? Na natagpuan lang po tayong lahat sa grasya ni Lord. Huwag tayong magmataas. Huwag nating kalimutan ang pinanggalingan natin. Ang mata sa taas, ang paa sa lupa. Amen? Amen? Tumingala tayo kay Lord, pero yung paa natin nakaapak pa rin. Huwag tayong makalimot. Alalahanin mo yung panahon na ikaw ay ganun. Noong panahon, ang lakas mo magmura, huwag mo naman laitin yung mga nagmumura na nakikita mo ngayon. Amen? Ganun po. Kaya, si Lord, mas pinipili niya yung weak and broken. Amen? Kasi yun, anong sabi ni Jesus kay Peter? For those who are forgiven much, they will love much. Oh? Mas malaki ang pinatawad sa kanila na kasalanan, mas malaki ang serving nila kay Lord. Mas grabe sila mag-serve kay Lord. Mas grabe yung passion nila kay Lord. Kasi ang daming kasalanan na pinatawad ni Lord. Kaya sila mas mainit sila mag-serve. Pero yung tingin nila, wala nang nagawang mali. Ang serve niya, wala din. Lukewarm din. Amen? Kaya, yun yung sabi ni Jesus kay Pedro. Okay? So, our missionaries must not go as superior Christian, but as forgiven sinners, telling others where to find mercy. So, hindi dapat tayo, pagka mga Christian, tayo yung nagmamataas. Hindi. Baliktad. Tayo dapat ay magtuturo sa kanila. Dahil tayo ay nakahanap ng awa sa Diyos, ituturo natin sila saan sila makakahanap ng awa sa Diyos. It's only through Jesus Christ. Amen. Amen? Hindi sa pagsimba, hindi sa Bible study, hindi sa prayer meeting, wala sa mga spiritual na yan. Mahanap mo ang awa sa kay Jesus lamang. Amen? Kasi hindi mo ma-earn. Hindi natin ma-earn. Hindi natin kayang pagsikapan ang awa ng Diyos. Kaya mo bang pagsikapan ang awa ng Diyos? Kahit pag gumulong-gulong tayo dyan sa harap, kahit pa po umiyak-iyak tayo, kung wala si Jesus, hindi yan tanggapin ni Lord. Alam mo yung mga ibang pagan na religion,
Sobrang gusto nila yung awa ng Diyos. Sinasaktan nila sarili nila. Sinusugatan nila. Para lang makakuha ng awa. Amen? Hindi yan ang makaka-earn ng awa. Si Jesus po ang nasugatan. Siya lang ang maka-earn ng awa sa atin. Amen? So, pangalawang dahilan, bakit pipiliin niya ang weak or ang broken? Because the broken understand the broken. Amen? Ang broken po ng mga tao, sila din ang makakaintindi sa broken ng mga tao. Noong una, tanong ako ng tanong kay Lord, Lord, bakit ako nagkaroon ng broken home? Bakit ako galing sa broken home? Bakit yung nanay at tatay ko naghiwalay ng maaga? Bata pa ako. Sabi ko, 12 ako, tingin ko na na naghiwalay sila. Nung nag-usap ako ng mama ko, sabi niya, 10 pa daw ako. So, hindi ko na alam, alin doon. Basta naghiwalay sila. So, ang tanong ko, Christian naman sana kami. Bakit naghiwalay yung magulang ko? At nung naghiwalay sila, sobrang hirap ng buhay namin. Nakaulam na ba kayo ng toyo sa buong buhay nyo? O yun, makaintindi ako sa inyo, nag-ulam ako ng toyo. Nakaulam na ba kayo ng Milo sa buong buhay nyo? Nakapag-ulam din ako ng Milo sa buhay ko. Nakapag-ulam na ba kayo ng kape? Ayan, nakapag-ulam din ako ng kape. Kaya naiintindihan. Nakaranas na ba kayo na isang beses lang kumain sa isang araw? Ayan, naiintindihan ko rin yan kasi isang beses lang din ako minsan kumain sa isang araw. Naka-absent ka na ba dahil wala kang baon? 2 buwan ako hindi pumasok, walang baon. Grabe yung absent ko talaga. Hanggang sa nahiya na ako pumasok. Kasi sobra. Naubos na ang excuse ng mama ko. Palagi na lang ako may sakit. Grabe yung sakit mo. Please excuse English pa. Please excuse my son for he is sick, fever for 5 days. Next week, please kasi yung mga ate at kuya ko nag-aaral ng college. So priority sila bigyan ng baon. Ako nag-aaral high school, walang baon. Ang school ko ang layo. Hindi kayang lakarin. Kung kaya, maglalakad ako. Kaso ang layo. Ewan ko ba sa mama ko, ba't kami pinaaral sa malayo? Kaya nakakaintindi ako sa mga estudyante natin na hirap pumunta sa school, walang baon. Kaya ano yung ini-start ko na ministry? Magbigay ng baon. Kasi ranas ko yun. Na gusto kong pumasok, sabi ko, mag-aayos na ako ng pag-aaral. Nung gusto ko na mag-ayos, wala namang baon. Kung kailan nagkagana. Kaya lumaki lang yung grade ko na puro 1 na. Yung panahon na hindi na kailangan ng pamasahe. Andun, nasa campus ako nakatira. Walang absent. Kasi nandun ka na sa school sa Bible school. So, yung mga naranasan mo, kaya ka makaka-relate din sa iba. Makakaintindi ka. Pero kung ikaw hindi ka nakaranas ng gutom, may nagsabi sa iyo, nagugutom ako. Maintindihan mo ba yung pakiramdam niya? Na ikaw ay hindi nakaranas ng gutom sa buong buhay mo? Ganun ba? O sige, pag-pray kita. Kasi hindi mo alam anong pakiramdam. Amen? Alam nyo na sa sobra nito, ako ay natuto na rin yung pick up natin, pinasok natin yan sa Transportify at Lalamove. So, naranasan ko po magbuhat ng rep. Ang bigat, 2 kami ni Marjun. Tapos, inakyat namin sa 3rd floor. Grabe naman pala. Ang hirap naman pala kumita ng pera, Lord. Amen. Akala ko, paupo-upo lang, magkapera na. Kasi sanay ako sa computer lang, Papasok ka agad sa bank account mo, ang sarap ng buhay. Ngayon, pagkaranas ko ng Lalamove, grabe, ang hirap naman pala magkapera. Hindi naman pala basta-basta yan. Naka-aircon ka, pa-drive-drive ka ng pick-up. Ang hirap, traffic naman pala sa Manila. Puro baha pa sa Quezon City. Amen? Alam niyo, dahil doon sa naranasan ko, nakaramdam ako ng simpatya din sa mga delivery rider din natin. Kaya kayo, kung malakas kayo mag-order sa Shopee, sa TikTok, pagka dumating yung delivery rider, opera nyo kahit isang basong tubig, inumin. At kung mag-tip kayo, kahit piso, 2, bigyan nyo ng tip. Kasi ako, nung nakatanggap kami ng 300 na tip, tuwan-tuwa ako, bait nung nagbigay ng 300 na tip. Ang saya.
Amen? Kaya kung kayo malakas kayo mag-order, abutan nyo ng 5. Kasi wala pa yan. Kaya dahil dun sa naranasan ko, sabi ko kay Lodi kagabi, sa meeting, kami na lang, sabi ko, maglagay ka ng paskil dyan sa labas, sa may pinto, idikit. Free refill ng tubig. At pwede din umihi. Kasi palagi naman may tao dito, andyan naman si Jomar. Oh. Libre ang refill ng tubig sa mga delivery rider. Pwede din sila umihi. Amen? No? Kasi alam nyo, yung nagdi-deliver kami, naiihi ako. Tapos, uhaw na uhaw ka, ang mahal ng tubig, 25. Ang hirap ng order, ang hirap i-deliver ng isang parcel, tapos ibili ko lang ng tubig. Kaya kung may makita silang libre, malaking tulong yun. Amen? Again, bakit pinaranas ni Lord sa akin yung ganong kahirap? Para makaintindi din ako sa mga nagdi-deliver. Amen? Kung hindi ko maranasan yun, hindi ko na ma-appreciate yun. No? Kaya, pinaparanas ni Lord sa atin ang mga bagay na to para tayo din ay makarelate sa mga pinagdadaanan nila at tayo ay maging maawain. Amen? Amen? Tapikin mo yung kaliwat kanan mo, maging maawain ka. Ha? Maging maawain. Anong sabi ni Jesus? Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Pagpapalain ng Diyos ang maawain, at siya din ay makakatanggap ng awa. Amen? Gusto mo ba sa panahon na mangailangan ka ng awa, maawa si Lord sa'yo? Maging maawain ka. Amen? Kaya sabi ni Jesus, pag may kumatok sa bahay mo, gabing-gabi na, tulog ka na, at nanghingi ng emergency, anong sabi niya? Buksan mo at sabihin mo, bukas na lang, tulog na kami. Ganon ba sabi ni Jesus? Kung meron kang kakayanan na tulungan siya, iabot mo, huwag mong ipagpabukas. Amen? Amen? Bawal magbigay sa gabi daw. Kaya bukas na lang. Mahirap din yan kasabihan, Nanay Pem. May schedule yung kabutihan, no? Okay. Ang kindness ko, hanggang alas 5 lang po, cut off na. Bawal kayo humingi ng tulong pag alas 6 kasi malas yun. May ganon ba? What if si Lord, ang kabutihan niya sa atin hanggang alas 5 lang? After ng alas 5, bahala na kayo sa buhay nyo. Magkanda mo rin kayo dyan. Amen? Ang pagiging mabuti ay minsan kahit naaabala ka na, maging mabuti ka pa rin. Amen? Kasi kung mabuti ka lang dahil komportable kang maging mabuti, anong pinagkaiba mo sa masasamang tao? Mabuti din sila pag gusto nila. Pero kung hindi komportable, ayaw nila maging mabuti. Yung kwento ni Jesus ay pagiging mabuti. Kahit naabala ka na, naperwisyo ka na, maging mabuti ka pa rin. Amen? Amen? Tapikin mo yung nasa harap mo. Maging mabuti ka kahit napiperwisyo ka na. Ha? Maging mabuti ka kahit napiperwisyo ka na. Minsan tayo, gusto natin maging mabuti sa mga mababait din sa atin, no? Pero yung mga perwisyo, ayaw natin maging mabuti sa kanila. Perwisyo ka! Sino nakarinig ng ganyan? Sinabihan na perwisyo siya. Sakit nun, no? Sakit nun. Nung bata ka, nakarinig ka na ng gano'n, wala kang kwenta. Palamunin ka, mga gano'n na salita. Sakit nun. Oh. So, kung nakarinig ka ng ganyan at alam mong masakit, huwag mo na rin sabihin sa iba. Kasi alam mo na nga masakit, gusto mo pang sabihin sa iba. Amen? Okay? So, broken, understand the broken. 2 Corinthians 1:4, He comforts us in all our trouble so that we can comfort those in any trouble. Kinomfort tayo ni Lord sa mga pinagdaanan natin para pagka may nakita ka na parehas kayo ng pinagdaanan, makomfort mo rin siya. Masabihin mo, alam mo, ganito yung ginawa ko nung nangyari sa akin yan. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Kaya alam ko, hindi ka rin papabayaan ni Lord. Amen? Amen?
Kaya wag mong isipin yung mga masamang nangyari sa'yo ay gusto lang ni Lord pahirapan yung buhay mo. Sinong gano'n na mag-isip ngayon? Parang si Lord, pinapahirapan lang talaga buhay ko. Hindi po gano'n. Inaalaw ni Lord yan sa'yo para ikaw ay i-comfort mo rin ang gano'n din ang pinagdadaanan. Amen. Sinong makaka-relate, makaka-comfort sa mga may cancer? Yung mga cancer survivor din. No? Makakaintindi sila. Kasi parehas sila ng pinagdaanan. No? Same wound. Same wound. At isipin nyo po, ang church ay ganun. We are like a hospital. Na iba-iba yung mga sakit natin, pinagdaanan natin. Ang healer natin si Jesus. We are just forgiven by grace. Lahat po tayo, wala pong perpekto dito. Amen? 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 Kung merong perpekto na simbahan, pagbukas mo, walang tao dun. Wala ding pastor dun. Kasi wala namang perpekto eh. Tama? Oo. At kung gusto mo ang church mo maging perpekto, mauubos ang member mo. Kasi sobrang self-righteous na yung church mo. Wala na magsisimba. Ayoko dyan eh. Inaano ko dyan eh. Amen? Kailangan natin ipakita ang grasya ni Lord. Ang pagmamahal. Okay? Amen? Sabihan mo yung katabi mo, huwag mo akong sukuan. Huwag mo akong sukuan. Kahit suko ka na sa ugali ko, huwag mo akong sukuan. Sabay-sabay tayo mag-grow kay Lord. Amen? Amen? Sabay-sabay tayo lumago sa pananampalataya. Amen? Hindi yung pag may nakagawa ng kasalanan, itatakwil na. Walang ganun. Kasi lahat tayo nagkakamali. Amen? Kaya welcome pa rin. And i-disciple pa rin. Amen? So, broken, understand the broken. Kaya, broken people become bridges of grace. Amen? Kaya kung ano yung mga naranasan mo, kung ikaw ay hiwalay sa asawa mo, makakaintindi ka sa mga hiwalay din. Hindi ka na judger. At mas maging compassionate ka. Tama? Amen? Amen? Amen. Okay? Pangatlo, because God's power is revealed through weakness. Ito yung isa sa pinaka-importante. Bakit pinipili ni Lord ang weak at broken? Kasi it reveals God's power. Si Lord po ang mapapurihan. Amen. Pag tayo mahina, si Lord mapapurihan. Pag tayo malakas, we take the credit. Sinasabi natin, ako yan eh. Ayaw ni Lord ng ganon. Amen? Amen? Kaya sa kahinaan natin, His strength is made perfect in our weakness. Naalala niyo si Pablo? Anong prayer ni Pablo? Humble din to si Pablo. Kasi si Pablo po ay icon ng faith sa panahon niya. Saludo lahat sa kanya. Pero anong sabi ni Pablo? May thorn of the flesh ako. May kahinaan. Meron akong thorn of the flesh. Pinagpipray ko. Pinagpipray ko na tanggalin na ni Lord yung kahinaan na to or yung thorn na to. Yung thorn na yon, according kay John Calvin, ay pride. Naging mayabang na si Pablo. Kasi ang context ng kwento, he went to heaven. Nagtatrans, nakakapunta siya sa langit. Sabi, hindi ko alam kung with body or without body. Basta naranasan ko, nakarating ako doon. At no eyes can see, no ears have heard. Hindi ko kayang i-explain sa inyo ano yung afterlife. Kasi walang description, walang comparison na maikukumpara ko ano yung after ng buhay natin dito na nag-aantay. Di ba kung meron, i-describe natin na parang ganyan, parang ganito. Si Pablo, wala siyang mapiling choice of words. Ganun ka-incomparable ang heaven. And so dahil doon, ang sabi, the Lord allowed the devil to torment me, thorn of the flesh. So I prayed to God 3 times that God will remove my thorn. Amen? Amen? Ang sagot po ni Jesus, pakinggan nyo yung sagot ni Jesus kay Pablo. My grace is sufficient for you.
Yan din po ang sagot ni Lord sa atin ngayon. Meron ka bang problema na gusto mo nang maalis? Lord, tanggalin mo na tong problema ko. Lord, tanggalin mo na to, Lord. Ang sagot ni Lord sa'yo, sapat na ang grasya ko sa'yo. Makakayanan mo yun. Amen? Tapikin mo yung tatlo na sa harap mo. Sabihin mo, makakayanan mo yan. Ang grasya ng Diyos ang kailangan mo. Amen? Hindi nga sinabi ang kapangyarihan ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos. Hindi yun. Grasya. Sapat na. Amen? Sabihan mo yung sarili mo. Tapikin mo yung sarili mo. Ang grasya ng Diyos, sapat na. My grace is sufficient. Kaya, imbis na humiling ka na, Lord, tanggalin mo na itong mga problema na ito, Lord. Ayaw ko na talaga. Kuya, natanggal. Sukong-suko ka na sa mga problema. Ang sabi ni Lord sa'yo, enough po ang grasya ko sa'yo. Amen? Nak! Kaya mo yan. Yung grasya ko nasa sa'yo. Amen? At pag sinabing grasya, si Jesus yun, nasa sa'yo. Kung si Jesus nasa sa'yo, meron ka bang hindi kayang gawin? Meron ka bang problemang hindi kayang lagpasan? Amen? Sabihan mo yung sarili mo, wala kang hindi kayang lagpasan. Kaya mo yan. Ha? Walang anxiety, walang stress. Lahat ng yan tatakbo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus, walang magagawa yung mga yan. Because my grace is sufficient for you. Sukong-suko ka na, grasya ni Jesus, sakto sa atin. Amen? Yan yung gusto kong iwan sa inyo na baon ngayong linggo. Na ang pagpili ni Lord ay hindi base sa galing, sa talino, kundi base sa grasya niya na pinili niya tayo kahit tayo ay hindi kapili-pili. Amen? Kaya tayo na mga anak ng Diyos ay huwag mahiya din na mag-share ng gospel, mag-invite. Amen? Ngayon po ay Mission Month. So, ang challenge ko sa bawat isa, mag-imbita kayo ng mga kapitbahay nyo. Amen? Mag-imbita kayo ng mga katrabaho nyo. Mag-imbita kayo. Papuntahin nyo sila dito. Meron pa tayong 20 na upuan na hindi nagagamit. Para yan sa mga bisita nyo. Amen? Amen. Mag-invite po tayo. Okay? Meron po tayong tinatawag na WIN department. Okay? Sa WIN department po, ang trabaho po ng WIN, ang head po niyan is si Lodi. Pero ang pinakatrabaho dapat niya ay i-follow up niya ang men, i-follow up niya ang women, i-follow up niya yung youth, i-follow up niya yung kids. Asa na mga invite nyo? Anong ginagawa nyo? Nag-i-invite ba kayo? Amen? Hindi baliktad na tayo maghahanap ng ginagawa ng WIN. Tayo po, lahat tayo ay mag-i-invite. Hindi lang po ang youth. Amen? Lahat tayo. Si tatay, nag-i-invite. No? Si Kuya Gilbert, nag-i-invite. Yung mga kambal, yung iba, nag-i-invite. Si Ate Chela, nag-i-invite. Binibilhan niya ng ano yung binibili mo doon? Yung shake. Mango shake. Pagbili niya ng mango shake, sineran, in-invite, ayun, nagsimba. Wala ngayon, no? Nagtinda ba? Kasi mainit ang panahon eh. Maganda mag-shake pag mainit eh. Pag tag-ulan, hindi mabenta yung shake eh. Mahirap. Kaya siguro wala, no? Pero ang point ko, lahat tayo mag-invite. Amen? Katrabaho mo kahit saan man. Amen? Kaya darating ang araw or Sunday na yung WIN department, may i-assign siguro si Lodi, lalapitan ka na lang at tatanungin, ilan yung invite mo ngayon? Ililista niya doon sa notebook niya. So, isi-zero niya kung zero. Tapos next Sunday ulit, ganun na din. Itatanungin ka lang, lalapitan ka lang, ha?
So, huwag kayo ma-offend pag tinanong kayo. Hindi yun siya para ipahiya kayo, hindi. Para lang matanong. Kasi yun yung trabaho nila eh, mangpukpok, no? I-encourage tayo mag-invite. So, pag may invite kayo, lagay niya 1. Amen? Kasi para next CMT, next wider meeting, ma-follow up niya yung mga invite. Amen? Okay? So, ang mission month, yan po ang pinakatrabaho natin, mag-mission. Amen? Mag-invite. Kung hindi mo kaya mag-share, mag-invite ka lang. Dalhin mo lang dito. Amen? No? So, ganun po ang ating role as mga anak ni Lord. And tandaan nyo, grasya lang po ni Lord, nandito tayong lahat. At dahil doon, wag natin ipagkait yung grasya sa iba. Hindi tayo mag-invite, hindi tayo mag-ministry. Amen? Amen? Tayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa salita niyo na buhay. Na kahit panahon pa ni na Jacob ay nangungusap pa rin po sa amin. Salamat, Lord, na yung pagpili niyo sa amin ay hindi nakabase sa aming katangian, panlabas, katangiang kalakasan, katalinuhan, or pagiging witty. You have chosen us not under those circumstances, Panginoon, but you have chosen us through grace, Lord God, so that your power is made perfect in our weakness. And so, Lord, we just want, Panginoon, na magpasalamat na pinili nyo kami, hindi dahil sa aming kakayanan, kundi dahil sa iyong awa, sa iyong grasya sa amin. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na huwag ipagkait ang grasya na ito na aming natanggap at maibahagi din namin, Panginoon, sa iba na nangangailangan. Yung comfort na natatanggap namin, mai-comfort din namin yung iba, Panginoon. Yung mga naranasan namin, Panginoon, ay hindi aksidente dahil kami din ay magmi-ministry, magsaserve sa mga taong ganun din ang naranasan, Panginoon. And so, Lord, we thank you, Lord, na pinaparanas nyo sa amin ang mga pagsubok, ang mga challenges na ito. Hindi dahil gusto mo lang kaming pahirapan, kundi gusto mo kaming mas magtiwala pa sa iyo dahil yung grasya mo, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na mahawakan, kumapit dyan sa grasya na yan na nasa kay Kristo Jesus. At hindi kami kumapit sa aming mga sariling kakayanan, sa aming sariling galing, kundi magtitiwala kami sa iyo, Lord, na ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. And so, Lord, kaya mong ibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, sa iyong salita na nandito. At salamat sa mga nakapakinig. I pray, Lord, na i-bless niyo ang bawat isa. At ngayong Mission Month, Lord, tulungan niyo po kami makapag-imbita din ng mga kapwa namin, kalalakihan, kababaihan, mga kids, at mga youth. Lahat kami, Panginoon, ay mag-invite, hindi lang ang mga young people, Lord God. Tulungan niyo kami, Lord, na maging masigasig sa pag-invite sa aming kapwa, Lord God, na makapakinig sila ng iyong salita. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa iyong kalakasan sa aming mga buhay. Salamat sa iyong grasya na hindi namin kayang ubusin sa aming buhay, Panginoon. And salamat, Lord, sa lahat. Lahat ng ito, Lord, lahat ng papuri sa iyo lamang, in Jesus' name. At lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo.